Ilang linggo na nga lang, back to school na po na naman. At handa na nga ba ang mga school supplies at libro ng inyong mga anak? Yan ang ating parating tinatanong, ano? Kung kayo ho'y namamahalan sa presyo ng mga libro, pwede naman daw magtiyaga sa mga segunda mano. Pero totoo nga bang mas makakamura sa mga ito o mas sasakit lang ang inyong ulo? Ang mga libro ay isa sa mga pundasyon ng magandang edukasyon. Nagsisilbi silang gabay sa iba't ibang aralin. Pero ngayon magpapasok ka na naman, hindi maitatanggi na may kamahalan ng mga libro. Kaya ang iba, segunda manong mga libro ang mga binibili. Isa sa mga nakasubok na bumili ng mga second-hand books ay may bahay na si Erlinda. Menos gastos raw kasi kapag hindi na sila bumibili ng brand new para sa pag-aaral ng kanyang anak. Marami na rin ako naririnig na mura daw dito. Tapos, makakamenos daw ako. Kaya siguro, curious ako or for experience, trinay ko na bumili sa Recto. Naging matyaga si Erlinda sa pagpili ng mga librong bibilhin. Pero bagamat nakamura nga siya, nagkaroon naman daw siya ng karagdagang problema. Yung sa second hand, napansin ko nga may mga sulat siya. Siguro mga 3 to 5 pages. Tapos yung iba, may mga sagot din. Ang kanya tuloy anak, nagtiis lamang sa mga librong nasagutan na ng dating may-ari. Dahil nga sa yung libro nga, second hand, at the same time, may sagot na siya. Yun nga, sabi ng anak ko, sinasagutan niya yung books sa ibang paper. Nagpapaserok sila. Bukod sa second-hand books, may nabili naman daw si Erlinda na hindi pa nagamit o brand new, ngunit may konting diferensya. Nakabili rin ako ng brand new, which is brand new talaga. Ang worth ng isang book niya is, nabili ko lang siya 400, sa halagang 400. Ang ano niya sa school is 800. 400 kasi yung texture ng papel niya is black. Hindi katulad doon sa 800 na talagang puti siya, na talaga kinis talaga yung ng paper niya. Nais man daw niya sanang isauli o mapalitan man lang ang mga librong nabili, hindi na niya ito nagawa. Hindi ko kasi yun na pwedeng isole. Hindi ko kasi alam yun na na pwede palang isole yung resibo if ever. Hindi nga kasi since sa Recto nga ako bumili, hindi ko na rin masyado na ganun pala yun. Sa dami ng problemang napala sa pagbili ng mumurahing libro, ngayon magpo-4th year high school na ang kanya nag-iisang anak, pinili ni Erlinda na bumili na lang ng mga bagong libro ngayong taon. Sa ganitong paraan, hindi na raw mahihirapan pa ang kanyang anak sa pag-aaral. Advantage nga lang ng pagkakabili ko dun sa Recto ng mga books is makakatipid ka talaga, halos kalahati. Pero ang disadvantage nga nun, like I said nga yung na may mga sulat, may yun nga, ang disadvantage is yung pagod mo sa paghahanap, hindi ganun kadali. Masasabi ko, iba pa rin kung talagang meron lang rin lang naman pambili na tipong di doon na lang kayo sa bago talaga. May protection nga ba mga consumer pagdating sa mga segunda manong librong kanilang binibili? At kanino nga ba dapat lumapit para masigurong hindi nasasayang ang pinabibili ng libro? Yan ang ating tatalakayin ngayong hapon sa On Call. Ayan, makinig-makinig kung meron hong depektibo o may reklamo sa segunda manong libro na nabili ninyo. May habol nga ba ang mga mamimiling katulad po natin? Aalamin po natin yan mula naman kay Ginoong Ferdy Manfoste ng Department of Trade and Industry o DTI. Magandang hapon po sa inyo, Director Manfoste. Magandang umaga rin, Connie. Naku, ito may proteksyon ang mga mamimili ayon sa batas, di ba, kapag nakabili ng depektibo. Pero kapag libro ang pinag-uusapan, ito taon-taon nating naririnig na may mga nakakalusot, kulang-kulang ang pahina. Paano ba yun talaga? Hindi natin makontrol yung mga ganong pagpasok ng mga librong depektibo. Nasabi nga natin na actually practical din naman kung bawa ang choice mo ay bumili ka ng segunda mano na mga gamit o libro. Kaya lang, kung ikaw ay yung isang consumer na mabusisi, papanuri, na bago mo kunin yung isang bagay ay talagang tinitingnan mo muna ng kaliwat kanan, harap at likod, yun, ma-advisable na bumili ka ng ganong mga segunda mano. Pero kung ikaw naman ay hindi ganon kabusisi, yung security ang tinitingnan natin doon. Kasi ayon sa batas na pinaiiral natin tungkol dito sa warranties ng mga produkto na binibili natin, brand new lamang ang kino-cover.
Yun lang ang ayon sa batas pag O, brand yun lang new. ang sakop ng Alright, batas. alright. So pagdating sa segunda mano, Wala nang hindi na proteksyon. niya, wala nang protection tayo. O kasi nga naman, kapag lalo na sa libro, sir, di ba? Pag segunda mano, minsan ang nangyayari dyan, o madalas, yung mga textbooks, lalo na doon na sinasagutan, may sagot na yung, Yung talagang, pahina. pahina. At hindi na rin alam, di ba, along the way, kung napunita na yan, napilasan, di ba? Anyway, yung payo nyo ho sa mga mamimili, lalo na magpapasok ka na naman, para doon sa mga nagbibenta po, ganon din sa mga mamimili. Ano ho ang payo nila? Of course, ang gusto natin na ipahayag sa mga mamimili natin, kailangan yung vigilance. No? Mapanatili po natin ang ating vigilance na kung sakasakali bibili tayo ng mga commodities o mga supplies na kinakailangan natin, ito ay sumasang-ayon sa mga tiyatalaga natin mga standards. Kaya mahalaga talaga yung may tinatawag na, unang-muna, ito kinakailangan na brand new. At pangalawa, ito ay umaayon sa standard pagdating sa labeling requirements. Okay. No, nandun dapat yung name ng manufacturer, nandun dapat yung contact address ng manufacturer para kung Lahat sakasakali, yun, oo. kung sakasakali magkaroon tayong reklamo, meron tayong specific na party na pwedeng pag-file ng ating complaint. Doon ho sa mga nagtitinda naman, kasi may mga nagsasabi, ay hindi namin alam na ganyan pala yung loob niyan kasi napagbagsakan lang sila. Lalong-lalo doon sa Divisoria area ho, sir, no? Meron tayong mga reports before na talagang may mga kakulangan. Ano ho ang ginagawa ng inyong Actually, yung ating ka-work sa Divisoria, isang asosasyon ng mga retailers ng school supplies. Aha. At ito yung very close ang ating monitoring sa kanila. Kung kaya't sinisiguro naman natin at nila na umaayon naman sa standard. Ano? Ayun. Kaya, although mayroong nakakalusot na iba. Kaya, nasa mamimili na lang din yon, maging masinop ay kanganin yun, no, sir? Tsaka syempre, hindi lang ho tayo basta titingin sa presyo, tignan din natin ang kalidad. Para naman na mas makatipid tayo sa mas long term, no? Importante yun. Alright. Importante. Maraming salamat po sa inyo, Director Ferdy Maraming salamat Manposte, din. para sa mga tips na yan.